Tumingin siya sa pinuno at sinabing, ito'y isang bundok na dapat nilang daanan kung gusto nilang pigilan tayo. Ang 10,000 poison factions ang gagawa nito. Tumugon ng Lord na may ngiti, kung magagawa mo yun, wala nang ibang kailangan pa. Ngunit ang pinuno ng pamilya, si Sang, na may suot na olive cap, ay tahimik na nakaupo sa tabi ng Lord. Tumingin siya kay Ji-Sukeng at nagsabi, si Zuling ay isang halimaw na instantly na nakapatay sa dalawang commander. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa kakayahan ng 10,000 poison factions. Tumingin siya kay Ji-Sukeng at may masamang ngiti, at tinanong si Sang, natatakot ka bang ikumpara sila sa Devil Head faction? Napatayo si Ji-Sukeng, galit at nagpasigaw, habang tinitingnan si Sang na may galit. Sinabi niya pa, isa kang bastos na hanggal. Gayunpaman, tumayo rin ang Lord sa tabi niya, galit na tumingin kay Sang, at sinabi, kay Sang, ang 10,000 poison faction ang ating pinag-uusapan. Nakalimutan mo na ba? Nagulat si Sang, tumingin sa Lord, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang nagsimulang magliyab ang kanang kamay ni Sang, at lumitaw ang mga itim na crack na may puting pahiwatig sa kanyang balat. Nagulat si Sang, tumingin sa kanyang kamay, at sumigaw, ano ang ginawa mo? Ngumiti si Ji-Sukeng na may masamang ngiti at sinabi kay Sang, walang seryoso. White surprise lang. Habang hawak ni Sang ang kanyang kamay at sumisigaw, binaliwala siya ng Lord na nakatayo sa tabi at sinabi, hindi ba tayo dapat magkasama sa laban na ito? Hindi ba ito sobra? Tumayo si Ji-Sukeng sa tabi nila, at sinabi sa Lord, dapat mo itong ibaba ng kaunti, dahil sa iyong senior Lord. Narinig ito ng Lord at nagsabi, ngunit, itinuro ni Ji-Sukeng ang bantay niya na nakatayo sa likod niya, at sinabi, basta, tulad ng sinabi ko, kami ang bahala kay Jude Ling. Pagkatapos nito, binuksan ni Ji-Sukeng ang bag na nasa mesa, at nahulog ang maliliit na puting bag mula dito. Nakatayo si Ji-Sukeng sa tabi ng mesa at tinanong ang Senior Lord, at sinabi na ipainom ang lahat ng ito sa kanyang mga disipulo. Ano ang iniisip mo tungkol dito? Tumingin ang Senior Lord sa maliliit na puting bag at nagtanong, ano ang mga ito? Sumagot si Ji-Sukeng, ito ay mga antidote. Tinanggal niya ang tali ng kanyang sombrero na gawa sa kahoy at tumingin sa Senior Lord, sinabing, ang lason ay hindi pumipili ng pride o katayuan kaya mas mabuting paghandaan. Pagkatapos nito, tumalikod si Ji-Sukeng at ang kanyang mga sundalo, papunta sa labasan. Bago siya lumabas, huminto siya, tumingin pabalik, at may masamang ngiti, sinabing, mag-ingat kayo, dahil kung maging masyadong kumpiyansa sa pag-tape ng antidote, ang buhay ninyo ay mawawala sa isang iglap. Habang ang mga nakatatanda ay nakatingin sa kanya na may mga mapait na ekspresyon, umalis na si Ji-Sukeng at ang kanyang mga sundalo, at tumayo sila sa labas, naghihintay para sa kanilang master. Si Ji-Sukeng na nakatayo sa tabi ng pinto habang nakatingin sa kanila ng may malademonyong ngiti at hawak ang wooden hog. At siya ay nagpaalam, habang si Sang na nakatayo doon. Taglay ang nasusunog niyang kamay, ay galit na itinuro si Ji-Sukeng at sumigaw, ang taong yun. Samantala, ibinato ng Senior Lord ang isang bag ng antidote sa gilid, at sinabing inumin mo ito. Na mabilis na hinabol ito ni Sang. Pagkatapos nito, tumayo ang Senior Lord sa tabi ng mesa, tinitingnan ang mga antidote bag, iniisip na nasira ang kanyang mood, ngunit ano ang magagawa niya? Galit na tumingin sa harapan, pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ito. Sa kabilang dako, ang mga puwersa ng Peach and Palace malapit sa Yuyang Branch ay gumamit ng kanilang spinang magic upang labanan ang mga sundalong nakasuot ng brown na kasuotan. Ang isang sundalo na may hawak na espada ay sumisigaw, huwag huminto. Huwag umasa sa swerte, huwag hayaang mangibabaw ang takot. Habang nagpapatuloy ang laban, bigla na lamang tumakbo ang ilang sundalo, humihingi ng tulong. Ang mga sundalo na tumatakbo ay hinabol ng isang umiikot na kalasag, habang ang isang lalaking may itim na buhok at brown na kasuotan, kasama si Gun-O at ang kanyang ama, ay nasa unahan. Itinuturo ng ama ni Gun-O ang kanyang espada at tumatakbo, sinasabi, kailangan nating tapusin ito agad. Habang nakikipaglaban gamit ang kanyang mahiwagang espada, biglang tumingin ang ama ni Gun-O, naririnig ang isang sigaw mula sa timog. Bigla, bumagsak ang mga sundalong nakasuot ng orange at balat kulay na kasuotan. Agad na tumakbo si Gun-O at ang kanyang ama upang suriin ang nangyari. Tinanong ng ama ni Gun-O ang sundalo, tinanong kung ano ito. Sundalo na may takot na mukha, itinuturo ang puno, na duguan ang ulo,
at sinabi na may isang halimaw na nagpakita. Tiningnan ito ni Gan-o, lumingon siya sa isang direction kung totoo ngang may halimaw. Nang marinig ito, biglang lumitaw ang isang itim na aura sa harap ng ama ni Gan-o. Agad niyang inilagay ang kanyang kaliwang braso sa kanyang bibig, iniisip, may gumagamit ng poison art. Kailangang mabilis na abisuhan ni Gan-o ang iba, ngunit bigla, isang kakaibang boses ang sumingit sa kanyang pandinig. Pumikit siya ng mahigpit at tumalikod, iniisip kung saan galing ang boses na iyon. Biglang may mabilis na paggalaw mula sa likod ng puno at bumagsak siya sa lupa. Bumabalot sa kanyang katawan ang isang itim na aura at nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Nakahiga si Gan-o sa lupa habang ang kanyang ama, na nasa di kalayuan, ay nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad nakilala ang anak, ngunit nang malaman niyang si Gan-o yun, agad siyang napasigaw, Gan-o. Tumakbo siya palapit, naupo sa tabi ng anak, at niyakap ang ulo nito, sumisigaw sa sakit. Hinawakan ng ama ni Gan-o ang mukha ng anak at tinatawag ang pangalan nito habang si Gan-o ay nasa matinding hirap. Hirap magsalita dahil sa kanyang malubhang kondisyon, mahina niyang tinawag ang kanyang ama. Nakita ng kanyang ama ang kalagayan ng anak at habang lumuluha, sumigaw siya, huwag ka nang magsalita, anak. Dahan-daang pumikit si Gan-o habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mukha, ilong, bibig, at ulo. Ang kanyang balat ay unti-unting nagiging itim dahil sa lason. Naghahalo ang luha ng ama ni Gan-o sa sakit at galit habang tinitingnan niya ang anak. Kailangang labanan mo ito, anak. Gagamutin kita, sabi ng ama na puno ng lungkot. Pero tuluyang pumikit si Gan-o at namatay sa mga bisig ng kanyang ama. Hawak ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, napasigaw sa kalungkutan ang ama ni Gan-o, Gan-o, gumising ka. Ngunit wala na. Ang kanyang mga luha ay damaloy ng walang tigil, sumisigaw habang tinatawag ang pangalan ng anak. Naalala niya ang asawa niyang pumanaw noong ipinanganak si Gan-o, at pinalaki niya mag-isa ang anak. Ginugol niya ang buong buhay niya para sa anak, na minsang nagdulot ng kaunting problema noong bata pa, ngunit sa kalaunan ay naging tapat na taga-suporta ng ama. Naupo ang ama ni Gan-o, yakap ang anak, nanginginig at sumisigaw sa sakit. Ngunit pagkatapos ng sandaling yun, unti-unting nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay namula, puno ng paghihiganti. Tumayo siya, hawak ang espada, at sinabi, papatayin ko kayong lahat. Ang galit sa kanyang dibdib ay nagliyab, ayaw siya at sumisigaw. At ang pulang aura na lumalabas sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot sa paligid niya. Halos pumutok na ang kanyang mga ugat sa galit, hanggang sa nagkapira-piraso na ang kanyang kaso-oten sa galit. Nananatiling nakatayo doon hawak ang kanyang espada. Habang nakaambas siyang umatake, biglang dumating ang mga sundalo ni Ji-sukeng, tumatalon mula sa itaas upang salakayin ang ama ni Gan-o. Habang siya ay nakatingala, ang kanyang spinang aura ay pumalibot pataas, na nagresulta ng pagtalsik ng mga sundalo ni Ji-sukeng. Ngunit sa isang mabilis na galaw, sinalubong ni Gan-o's father ang kanilang atake at sa isang malakas na bugso ng galit, itinaboy niya ang mga sundalo. Samantala, dumarating ang daan-daang sundalo, kasama si Ji-sukeng at ang halimaw. Nakatayo si Gan-o's father, tumitingin sa kanila mula sa malayo, galit na galit, itinutok ang espada sa kanyang balikat, at sinabi, sige, lumapit kayo. Muli siyang nagpaikot ng kanyang mahiwagang espada at sumigaw, papatayin ko kayong lahat. Habang papalapit ang halimaw na may mga pulang matang nag-aalab, nagsisimulang lumapit ang halimaw tahimik na pinapanood ni Ji-sukeng at ng kanyang hukbo ang nangyayari. Habang nakatayo ang halimaw sa kanyang harapan, alam ng ama ni Gan-o na ito ang halimaw na pumatay sa kanyang anak. Lalo siyang nag-alab ng galit habang hinihanda ang kanyang espada, at sinimulang gamitin ang Dancing Blades of Wind technique. Mabilis niyang ikinasa ang unang galaw ng kanyang mahiwagang espada, at naglabas ng malakas na hangin patungo sa halimaw. Ngunit sa isang iglap, iniwasan ng halimaw ang atake gamit ang kaliwang braso nito. Nakatingin si Gan-o's father sa halimaw, nagulat at napabuntong hininga, isa kang hanggal. Nakakaawa ka. Nang tumingin siya sa kanyang kamay, nakita niyang nasusunog ito ng lason. Ito ba ang lason? Kaunti lang, pero delikado ito, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi siya umurong. Hawak ang kanyang espada, sumigaw siya, akala mo ba matatalo mo ako sa lason? Nagalit ng husto ang ama ni Gan-o, namula ang kanyang mga mata, at naglabas ng umiikot na aura mula sa kanyang espada.
Ang kanyang kamay ay naging itim dahil sa lason, at nagsimulang umusbong ang puting aura ng pagkamatay. Tumakbo siya patungo sa halimaw gamit ang kanyang mahiwagang teknika, ang One-Day Gale. Tumalon siya at pinasibat ang kanyang espada patungo sa halimaw, ngunit bago niya ito masaktan, isang malakas na suntok mula sa halimaw ang nagpabagsak sa espada ng ama ni Gun-O. Hindi matanggap ng ama ni Gun-O ang kanyang pagkatalo at patuloy na umatake gamit ang kanyang espada, ngunit sa bawat galaw, madaling iniwasan ito ng halimaw. Habang inuulit ang mga pag-atake, napagtanto niya na hinaharangan ng halimaw ang lahat ng kanyang galaw. Naalala niya ang sundalong may suot na kulay kahel na costume na nagsabi sa kanya tungkol sa halimaw, at gayon din ang huling mga salita ng kanyang anak bago ito namatay. Ang halimaw, na naalala ng kanyang tatay, sa gitna ng kanyang iniisip, bigla siyang sinalubong ng isang suntok mula sa halimaw sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang sumambulat ang dugo mula sa kanyang bibig habang napaupo siya sa lupa. Iniisip na ang lason mula 10,000 monster ay umabot na sa kanyang mga baga. Kaya siya ay napaubo ng dugo. Itinuro niya ang kanyang espada at nagtanong kung ito na ba ang katapusan ko. Tanong niya sa kanyang sarili habang mas lalong lumubog sa desperasyon. Muling umatake ang halimaw, muling tinamaan siya sa dibdib ng suntok, dahilan upang siya'y umangat sa ere at bumagsak sa lupa, duguan at nawalan ng malay. At naalala ang kanyang anak, ang halimaw, nakatayo sa kanyang tabi, habang dumadaloy ang dugo mula sa katawan ng ama ni Gun-O. At ang kamay ng halimaw ay puno ng dugo. Subalit, sa gitna ng katahimikan, isang mahiwagang espada na may umiikot na aura ang sumalakay sa halimaw mula sa likuran. Tumilapon ang halimaw, bumagsak sa isang malaking bato na yumanig at naduraj. Sa di kalayuan, si Ji-Sakeng, nakatayo na may nakatiklop na mga braso, nagalit at sumigaw, "Ano yun?" Lumapit ang taong sumalakay sa halimaw at umupo sa tabi ng ama ni Gun-O. Wala itong iba kundi si Judge Lin. Nakatingin si Judge Lin kay Ji-Sakeng at galit na sinabi, "Ang 10,000 lason tama ka." Nakasimangot si Ji-Sakeng, ngumiti ng masama at tinanong, "Sino ka ba?" Tumayo si Judge Lin, puno ng galit, at sumagot, "Ako si Judge Lin." Nang makita ni Ji-Sakeng ang mukha ni Judge Lin, napagtanto niyang ito ang isa sa Twin Stars ng Jude's family, isang makapangyarihang nilalang. Nakita niyang naglalabas ng pulang aura si Judge Lin mula sa kanyang katawan. Galit na galit si Judge Lin, tinutok ang kanyang kamao at sinabing, "Sobra na ang ginawa mo." Pagkatapos, lumingon si Judge Lin sa halimaw na nasa likuran niya. Iniisip na paano nakabangon ang isang nilalang na tulad nito gamit ang kapangyarihan ng 10 bituin na pinagsama-sama. Ang halimaw, may nag-aalab na pulang mata, ay sumulong kay Judge Lin. Tinignan ni Judge Lin ang halimaw, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, at ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Isa ba itong nilalang na gawa sa lason? Sa kabilang banda, si Ji-Sakeng, may masamang ngiti at galit na tingin, ay sumagot, "Hindi ko alam na ang isang tulad mo, isang makapangyarihang hukom, ay magugulat sa mga nilalang na puno ng lason." Tumugon si Judge Lin, "Ang ganitong uri ng lason ay gawa ng 10,000 lason. Ito ay isang napakasamang uri ng kapangyarihan." Tumawa ng masama si Ji-Sakeng at sinabi, "Alam mo na pala, dapat alam mo rin ang lakas ng mga nilalang na ito." Kasunod nito, iniutos ni Ji-Sakeng ang halimaw na umatake. Tumakbo ang halimaw patungo kay Judge Lin na handa na gamit ang kanyang espada at kapangyarihan. Ang pulang apoy na aura mula kay Judge Lin ay sumiklab pataas, habang handa siyang harapin ang halimaw. Samantala, sa Jude's family ng martial arts courtyard, nakaupo sina Long Haiyan at Judge Yun nag-uusap. Si Wang Haiyan ay tumingin kay Yun at sinabi, "Mahigit 40 na ang nabiktima ng lason na ito." Tumugon si Yun, "Sa pagkakaalam ko, ang Poison King mismo ang pumunta doon. Dapat nilang mapigilan ang karagdagang pinsala." Dagdag pa niya, "Ang problema ay ang individual na halimaw na tinalo ang kanilang senior na gumagamit ng espada ng hangin at liwanag. Siya ay may napakalakas na katawan na hindi naaapektuhan ng malakas na swords kai at dao kai at ayon sa ulat, naglalabas ng matinding lason mula sa buong katawan niya." Tumingin si Yun kay Wang Haiyan at itinakip ang kamay sa kanyang bibig. Ang tanging nilalang na may ganitong kakayahan ay isang poisonous blood creature. Idinagdag ni Wang Haiyan, "Kung ang kalaban ay isang ang poisonous blood creature, kagaya ng narinig ko, hindi ito madaling talunin." Nag-alala si Yun at tinanong kung ang nakababatang kapatid natin, si Jude Lin, ay kasalukuyang nakikipaglaban sa nilalang na yon, di ba? Tumango si Wang Haiyan at tumugon, "Oo,
Pero ang problema ay kung hindi kayang pigilan ng ating pang-apat na kapatid ang nilalang na yun, wala nang makakagawa noon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Wang Hayan. Sumagot si Yun, wala tayong ibang magagawa kundi magtiwala sa ating pang-apat na kapatid. Naihatid ko na agad ang mensahe sa kanilang konteksto, kaya't papunta na rin siguro doon ang Senior Poison King. Dagdag pa ni Yun, panuorin muna natin ang sitwasyon. Habang iniisip ni Yun ang mga nilalang na may laso na nagmula sa faction ng 10,000 laso na paraan, sinabi niya, mukhang lalo pang lumalala ang problema. Samantala, sa Yuyang Branch, dumating na ang Senior Poison King kasama ang kanyang pangkat na nakakabayo, nakatigil sila sa malayo mula sa lugar ng labanan kung saan may malalaking pagsabog. Hawak ng Senior Poison King ang renda ng kanyang kabayo, tumingin siya sa lugar ng labanan, at tumingin din sa kanyang mga kasama. Sinabi niya, pagkatapos ibigay ang mga antidote sa mga Nalason na, utusan silang umurong at magpagamot. Tumingin siya sa mga sundalo at inutusan, siguraduhing mabilis na inumin ng lahat ang mga paeldores na ito. Sumagot ang mga sundalo, opo, Ginoo, at mabilis na umalis para sundin ang utos ng kanilang pinuno. Isinuot ng lalaking may maitim na buhok ang kanyang itim na belo at tumayo sa tabi ng Senior Poison King. Habang tinitingnan ang lugar ng labanan, sinabi ng Poison King na malaki na ang pinsala. Tinanong niya ang lalaking may itim na buhok, ayos ka lang ba? Tumugon nito, ang ganitong uri ng lason ay hindi makakagawa ng matinding pinsala sa akin. Pagkaraang ang pang-family na nakaranas na ng 10,000 poison ay nagkaroon sila ng idea. Pagkatapos, tinanong siya ng Poison King, anong nangyari sa iyong kaibigan, ang gumagamit ng espada ng hangin at liwanag? Sumagot ang lalaki na biktima rin siya. Pumikit ang Poison King at nagsabing, ganun nga. Muli siyang tumingin sa lugar ng labanan, kung ako ang hinarap ng halimaw na yon, mahihirapan akong mabuhay. Samantala, sa kabilang dako, tumakbo si Judge Lin patungo sa halimaw at sinuntok ito, tinapon ang halimaw sa ere. Sinasabing isa siyang idiot ng 10,000 poison factions. Bumagsak ang halimaw sa isang puno, at ang puno ay nadurage. Muling tumalon ang halimaw pababa, humakbang at nagdulot ng malakas na alikabok sa likuran niya. Galit na tumakbo ang halimaw pabalik kay Judge Lin, na nasa harap niya. May pulang apoy na aura, hawak ang kanyang espada at may nag-aalab na pulang mga mata. Sumigaw si Judge Lin at inatake ang halimaw gamit ang kanyang espada.